Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong result ng SWS survey conducted noong November 24 to 30, kung saan naging negative na ang net trust rating ng Pangulong Marcos Jr. Samantalang ang kay VP Sara ay lalo pang tumaas. So, dito mo makikita na ang galit ng taong bayan, ang hagupit ng taong bayan sa nangyayaring korupsyon ay ipinapadama na dito sa ating presidente. Okay, ito. Ang net trust rating ng Pangulo, negative 3% na lang. Kasi nung September, na net trust rating niya, naka-positive 7 pa siya. So itong survey na ito, itong November, ang nagsabi na may tiwala, much trust, is 28%. Ang nagsabi naman na wala na silang tiwala o little trust is 31%. So, negative na ang kanyang net satisfaction rating na nakakaya para sa isang sitting president. Naka 3 years pa lang sa kanyang opisina, wala na, negative na. Okay, kay VP Sara naman, plus positive 31%. Tumaas pa ito kasi nung September na survey, September 2025, positive 25% siya. So umakyat siya ng 6%. Ang nagsabi na malaki ang tiwala nila kay VP Sara is 56%. At nagsabi naman na halos wala o little trust na lang sila is 25%. So, una, ano ang reaksyon ng palasyo dito? Sa lahat ng mga surveys, talagang bagsak. Itong mga latest na lumabas, WR numero, with my memory serves me right, I think 31% ang trust rating ni VP Sara, samantala ang Pangulo is only 15%. Publicus Asia, medyo nakalimutan ko na. Hindi ko naman yung mga figures. Basta itong mga latest, Pulse Asia, SWS, WR numero, sunod-sunod na naglabas. Talagang lagapak ang rating ng Pangulong Marcos Jr. Bunga ito ng pagkadismaya ng taong bayan sa kanyang administrasyon, particularly itong talamak na korupsyon sa flood control project. So, minsan naawa na rin ako sa Pangulo dahil sa dami ng problema na kinasasangkutan niya. I don't know kung nakakatulog pa ba siya ng minding. Okay, kibit balikat lang siya. Dalawa lang yan eh. Kung truly na gusto niyang paglingkuran ng taong bayan, sana maghanap siya ng paraan na maibalik niya yung tiwala ng taong bayan. Kaya lang sa ngayon, parang napaka-imposible na makukupa niya ang trust kasi nga itong ICI. Yan sana ang kanyang alas. Yan sana ang kanyang huling baraha para mabawi niya yung tiwala. Kasi maganda ang simula nung sona niya nung July. Ako parang bumilib na ako sa kanya nung sabi niya, mahiya naman kayo. Tinignan ko ang mga projects ninyo, puros
substandard at mga guni-guni. Akala ko totohanan galit na siya eh. Kaya ako pumalakpak. Kaya lang later on, nung nagsimula na yung ICI, yan, maganda pa nung ICI, no? Dahil kasama si Mayor Magalong. Kaya lang, nung magtrabaho na si Mayor Magalong, ako, medyo may pumigil sa kanya. Tapos, biglang nag-resign si Mayor Magalong. Wala na. Hindi na ako fan. Tapos, sunod-sunod na naman nag-resign. Si Secretary Singson nag-resign din. Ngayong araw lang to. Nag-resign na rin si Commissioner Rosana Pajardo. So ano nangyari sa ICI? Isa na lang naiwan, yung chairman na lang. So what does that mean? Naku, farce o kaya ay propaganda o kaya ay cosmetics lang ang ICI. Pantakip ng Marcos Jr. administration sa kapalpakan nila sa flood control na ipakita lang sa taong bayan na may ginagawa. But actually, pantabon sa... Kasi kung wala kang itinatago, kung talagang gusto mong habulin ang mga magnanakaw, talagang bahala na, kulong kung kulong. Yung pangako niya, ito November 24, nangyari yung survey. Hindi pa kasama itong kapalpakan na naman niya na nagpangako siya. Magpapasko sila sa kulungan. Anong nangyari? Tapos ng Pasko, may nakakulong ba? Meron naman. Ang kawawang Sara Diskaya, maliit lang na isda. So, may maasahan pa ba? Palagay ko, ayokong mag-sound negative, ayokong maging pessimistic. Kaya lang, parang wala nang pag-asa itong administrasyong ito na mabawi nila ang tiwala ng taong bayan. So, si VP Sara naman, yun, kahit anong iba tong puti, lalong para siyang gold. Ano ba yung gold? Habang sinusunog mo ang gold, lalong kumikinang. Ganun yung tested by fire. Kaya, last woman standing, VP Sara. Sige, good luck, Auntie Claire, pasok. Paano mo ipaliwanag yan? Negative trust rating ng iyong amo. So, good luck sa inyong administrasyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribo ng Kalanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. So gitabangan lang ang balo sa pagdala sa yangero. Karon mo na ni ang itsura sa atop ni nanay sa tagaan na mugiro. So naa sa yero mga buslot na og ipang butangan na gani og sako. So mga dagko na gid kayo og buslot. Og ipang sumpay-sumpay lang gani ang mga yero nga uban. So ang wala na kuha na ang sako na lang yun. Salamat sa Ginoo daw sa nagtabang sa sin. Oo. So ikaw na nay usa ka kabalo. Oo. Pila na katuig na nay sa imong pagkabalo? 24 na. 24 na katuig. Ayat pa ko tilaw og tabang kasing-kasing. Oo, so wala kayud kasukad na kadawat og tabang. Wala. So karon pa ka. Karon pa gyud. Pila na day na nay ang imong edad? 57. 57, so karon pa ang tabang ni abot sa imong kinabuhi ka 57 na imong edad. Oo, pila imong anak na nay? Napulo. Napulo. So tanan na naay pamilya? Wala pa. Wala pa. Upat pa ang nakapamilya. Upat pa ang nagpamilya. So ikaw lang gabuhi sa imong mga anak. Ako gyud. Mura na kog lalaki kay tan-aw kung ano. Oo. Di man na pareha sa kanang may trabaho. Kung natay trabaho, mura talag lalaki. Oo, gamuso ra sad ka na nay. gamuso ta. Mm. Salamat sa nagtabang sa sin. Labi na karong nga Pasko, nga gitabangan ko. So salamat kaayo. Makaatop na ka. Makaatop na ko. Pila na day ni katuig na imong balay?
Yes. 20 na bigay. 20 na katuig. Murag 20 na. Sudugay na gid kayo. Sige, salamat kay nanay.